Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So after po ng press con po ng NBI regarding sa hindi pagdalo ni VP Sara sa pangalawang patawag po ng subpoena, ito naman po si Vice President Sara Duterte, naglabas din po siya ng kanyang sariling press conference sa opisina po ng Office of the Vice President. So dito kinaklaro rin niya kung bakit hindi siya dumalo, at yung mga reason is inisa-isa rin niya. So ito, panoorin po natin itong press conference ni VP Sara regarding po doon sa inilabas po ng NBI na press conference. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad niya, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin si Vice President Sara Duterte. Thank you. Good afternoon, everyone. The Office of the Vice President would like to thank everyone for joining us on our Thanksgiving, and would like to wish everyone a very Merry Christmas, and I hope that you spend your Christmas and holidays with your loved ones and your families. Thank you. Questions? Hi, ma'am. Good afternoon. Mads po from Net25. Ma'am, you decided not to go na sa NBI. Though, in a statement kanina, sinabi naman ni Director Santiago na magiging pata sila sa investigation. What's your take on this po? Yes, ma'am. The lawyers presented me with options, and I asked them if I needed to go to the NBI for the subpoena, and then they said that I have options not to go. I can send a letter, I can send a position paper, I can send an affidavit. And so we decided that a letter will be sent to the NBI. And then with regard to patas, I don't think magiging patas itong investigasyon na ito. Dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya ganitong mga kriminal na ingest. Sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. And kung nakita nyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya, a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, you would argue na no, there's several kinds of threats. But nakita nyo na doon pa lang sinabi na niya kung ano yung position niya. At as a USEC of DOJ, we expect that that is the position of the Department of Justice. So kahit pa man pumunta ako doon, hindi ako pumunta doon, we believe, and I believe, that we, meaning the lawyers and I, believe that cases will be filed. So kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Ma'am, clarification lang. Nabanggit po, nagpadala kayo ng letter. Aside from that, magbibigay po ba tayo ng affidavit or statement po? Hindi na. Tinanong ko sa lawyer kung idadagdag ko pa ba yung affidavit ko. Sabi niya hindi na daw kasi nilagay ko naman na doon sa letter, kung ano yung sasabihin ko sa affidavit. Thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon, Ma'am Celerina Montes from NHK. You have mentioned that there are already biases on how the government or the DOJ treat your case. So what would be the worst case scenario na nakikita ninyo na maaaring mangyari sa inyo? Okay. Ang worst case scenario, thank you, Ma'am Cel. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso
multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI, because clearly the pronouncements of the president and the USEC of DOJ point to cases to be filed. So meron, parang nag-raise before that it could be like a violation dun sa anti-terrorism law and plunder, which are non-bailable offenses. So, could that be part of the worst case scenario na hindi kayo, i-arrest kayo just in case and no bail? Yes, that could be as well. That is a possibility, ma'am, for cases that are without bail. And as I said, when I read the subpoena, I read there it was for grave threats, na hindi naman grave threats yung ginawa ko under the revised penal code, and it was for anti-terror law. So napaisip ako, bakit anti-terror law ang iniimbestigahan nila? And then, it's not the first time that I've heard of the anti-terror law used against a person. So, the first time I read about it, they used it against Congressman Arnie Teves. So, I inquired about what happened in Negros. So, I was told, yun nga, there was a red notice, there was a AMLAC, freezing of assets, money, there was, well, a warrant of arrest, yes. And very recently, I read again the law, and then I found there that there is a provision there, removal from office. So, on that point, it's still kumbaga an avenue, I think, that they're pursuing to remove me from office. So yun po, yun yung isa sa mga kinakatakot ni VP Sara na pwedeng mangyari. Pinaka-worst scenario niya is yung anti-terror law. Dahil nga yan yung ginamit kay Congressman Arnie Teves, kaya siya tinanggal sa pwesto. Kung iisipin nyo, sa lahat ng mga pwedeng ikaso, yun lang yung pwedeng panghawakan ng administrasyon dahil nga hindi yun kailangan dumaan sa judiciary. So ang kailangan lang doon ay nagawa nilang maging terorista si Congressman Arnie Teves kahit na hindi sapat yung ebidensya. Kasi kung iisipin nyo, sino-sino ba yung mga terorista? Andyan yung Abu Sayyaf, andyan ang NPA, di ba? Andyan yung sa may yung sa Marawi. So yun yung mga terorista ng mga armed group. Pero kay Arnie Teves, medyo malabo dahil wala naman siyang private army pero may mga bodyguard. Pero hindi naman kinoconsider yon as a private army pero yun ang pinalabas nila. So, na-declare nilang terorista si Arnie Teves kaya nga nagpatulong sila sa Interpol kaya nahuli nila si Teves sa Timor-Leste na hanggang ngayon nakakulong pa rin doon at ginagawa nila ng paraan na maiuwi nila rito sa Pilipinas para dito mausig. So, ganun din yung gagamitin nila rito kay Vice President Sara Duterte. Palalabasin nilang terorista itong ating Vice President. Nang sa ganun, kahit na walang hindi na dumaan sa judiciary, pwede na siyang ma-issuean ng warrant of arrest. So, bukod sa pagpapapris ng mga asset niya, pwede na siyang arestuhin dahil dun sa batas na ginawa nilang anti-terror law na sinasabi nga na ang dami kasing kasong pwedeng isampa kay VP Sara pero lahat kasi malalamya. So ang nakikita lang nila rito yung anti-terror law dahil yun lang basta may approval kasi ng presidente pwede nang gamitin yun. Kaya nga hindi na umaattend si VP Sara, especially dyan sa NBI, sa House of Representatives dahil para sa kanya kasi tapos na yung laban na siya ay nahusgahan na. Kaya aantayin na lang po natin kung ano yung mangyayari sa impeachment dahil doon sa palagay niya makakakuha siya ng patas na paglilitis dahil dadaan naman yung sa Senado at mas alam naman niya sa Senado
mas marami siyang magiging sabi natin kapanalig or mga taga-suporta ng kanyang ama nandoon. Kaya sa tingin niya, yun yung magiging babalanse sa magiging paglilitis tungkol sa impeachment. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.